Ang aking suggestion sa PSA, tingnan na mabuti itong problemang to dahil lumalabas to sa maraming hearings namin eh. At nagiging mas malala. Kagaya ng sinabi ko, ngayon kasi kahit nasabihin natin maraming basehan o maraming dokumento na pwedeng gamitin para sa pag-a-apply, birth certificate talaga ang ginagamit ng tao ngayon. Like for example, sa certificate of candidacy nga, para patunayan na ikaw ay isang Filipino, birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo. Sabi ko nga, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. Pinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama po. Wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. So hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, diba? Okay. Yes, Senator. Doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po'y nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya, last time na-mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-apply ng late registration, may mga requirements. Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Apo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Go, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin
defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa na irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, sunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon eh, no, na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate nakasulat ho dito, na ang citizenship niya ay Filipino. Pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong-buo na Filipino si Mayor Guo? So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. So sabihin natin na Pilipino nga Pero base doon sa certification nyo na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship? We conducted a fact-finding investigation to find out ano po yung mga supporting documents that was submitted. Kasi it was clearly stipulated in the birth certificate na Filipino yung father, si Angelito Goo. So our field office went to the Tarlac Civil Registry Office and based on the findings of this finding po, ang naka-attach lang na supporting documents is the negative certification. So basically, Senator, yung mga requirements kasi natin for the delayed registration are one, the affidavit of delayed registration na nasa likod, which is self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and these are the information. And then meron din po yan, affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of Mayor Alice. And aside from that, meron po dapat yan any two public documents that support na si Mayor Alice ay ito yung kanyang place of birth, ito yung kanyang mga facts like baptismal or any public documents, insurance ng parents. Kasi ito po yung nagpapatunay, makikita mo dyan kung ano ba ang citizenship ng father and also the mother. And also we confirm, Senator, na
wala pong birth certificate si Amelia Leal. So based din po sa other birth certificate ng mga lumalabas na kapatid ni Mayor Villaruel yung middle name. Trinay na rin po namin yan na i-verify, but Amelia Villaruel Leal is not existing, whether that be a certificate of birth, marriage, and also yung sa death. Wala po kaming record. And siguro just to clarify na din, Madam Chair, that we submitted another birth record na anak din po ni Amelia Leal and Angelito Goo in the name of Wesley Goo. So a while ago, sinabmit na po namin po ito sa Committee Secretariat, Madam Chair and Senator Win. So lumalabas po na based dun sa mga information ng records ng PSA, there are 4 na anak po ni Amelia Leal and also Angelito Goo. And 2 po dito ay na-register sa Tarlac City, etong kay Mayor Alice at saka kay Sheila sa Tarlac City po ito. And the same po na informant ang father. Ang hilot po dito na nag-attend sa birth ay si Constancia Martinez, which is naka-indicate na po sa birth certificate ng mga to na disease. Meron, kung makikita nyo po sa birth certificate, may nakalagay na D. Ibig sabihin, disease. Unfortunately, Madam Chair, marami pong lumabas sa verification namin dahil common name po si Constancia Martinez. So based sa birth certificate, may 9 records na matches and also death record na 18. So kaya hindi namin ma-determine kung sino po ito. And may 2 din sa anak na 4 po na registered po in Caloocan City. All of these are delayed registration po. And all of these births, ang informant po ay ang father sa Angelito Goo. So, lumalabas yun in yung fact-finding, walang supporting documents except for the certificate that she is not registered in the previous NSO records, correct? Yes po, Senator. A negative certification po. Negative certification. At yung mga ibang certification, tulad ng affidavit of 2 disinterested persons, medical certificate, affidavit of traditional hilot, wala ho yan. At wala rin po yung at least 2, yung baptismal certificate, school records, voter ID, wala rin ho yan. Well, according to sa report ng aming fact-finding, sir, Okay. negative certification lang po ng wala pong record. So, ang ibig sabihin, ang source lang nitong information na ito sa kanyang birth certificate, kung ano yung sinabi ni Angelito Go, no, yung alleged father, correct? Yes, Senator. And for the information siguro, yung nag-prepare ng birth certificate is one Relisa Ocampo, still I think under the LCRO. So isang personnel ng LCRO, and based sa report, Your Honor, ang sinasabi, they prepared the document based on the instruction of the former civil registrar. Well, actually, sir, based now sa mga discussion na natin, it appears na may irregularity sa registration because wala pong mga supporting documents. Correct. And then, binavalidate nyo ba lahat ng mga sinasabi na nag-a-apply ng late registration? Pag sinabing Filipino, tinitignan nyo ba yung birth certificate nung nagsabi na Filipino siya? Pag sinabing kasal kami, hinihingi nyo ba yung marriage certificate? Sir, yun pong validation of the delayed registration in the current situation post-validation po. Kasi yung pagtanggap ng application for the delayed registration, mandato po yan ng ating mga local civil registrars. And sila po yung personally na nag-i-interview sa ating mga registrant. And nagbe-base lang po tayo dun sa supporting documents na sinasubmit po ng ating mga applicant. Pero dito, para sa akin, ang pag-analyse ko ho dito, nagsinungaling yung applicant eh. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa. Tama? Foreigner, hindi ka pwedeng bumili lupa eh. Pwede kang magtayo negosyo. Pwede kang kumuha ng passport. Pwede ka rin tumakbo. Bilang mayor, congressman, governor, kahit na senador, baka mas mataas, pwede rin. That's why yung ating pong guidelines nung revised on delayed registration ay nag-issue po kami nung through the joint memorandum circular with DILG
on October of 2021. Kasi meron na rin po tayo mga feedback nga na ang delayed registration ay ginagamit. So na-abuse siya to get a legal identity. We recognize na may pag-aabuso nga po, and that's why nag-issue po tayo ng revised guidelines, and in-emphasize natin dito na kailangan po talaga yung due diligence on the part of our civil registrars na i-review yung mga supporting documents. Like, Senator, in fact, dun sa mga ongoing investigations namin, one of the requirements is a baptismal certificate. So, napipeke din po, no? So, marami pong mga documents. So, we really have to validate yung mga requirements po sa delayed registration. Ano ang parusa sa pagsisinungaling sa birth certificate? Your Honor, under Act 3753, mababa po ito. Ito po ay prison correctional, which means ito po ay from 1 month lang po to 6 years ang kaparusahan sa pag-violate ng ating civil registry laws. Pwede rin po na kapag meron po silang mga finalsify na mga public documents that can also be a crime to be filed. Ano mangyayari po dito sa birth certificate na ngayon po base sa ating pag-uusap halos lumalabas na kayo na nagsabi irregular, no? Para sa akin this is invalid dahil mali po yung information. Ano po mangyayari dito dahil ito po ay this is an outstanding and live document. That's correct, Honorable Senator. Ang ginagawa po natin dito sa mga spure use na mga birth certificates or any civil registry documents that are invalidly secured or registered, ito po ay pinapakansela po natin. Ang PSA po ay nag-i-endorse sa OSG para sa pag-file ng petition for the cancellation of the civil registry document. Sa amin po manggagaling yung initial action. So ibig sabihin po, Honorable Senator, ang mga dokumento ay kakalapin po namin at i-endorse po namin ito for the determination kung pwedeng mag-file po ng petition for cancellation of the Kayo ang birth certificate. PSA ang magfa-file. Hindi Ang po, ang OSG po. Kami po ang mag-endorse po sa kanila. Okay. So OSG Opo. ang magfa-file ng petition for cancellation. Opo. Ganun po ang proseso. Yes, Mr. Okay. Senator. We also have a memorandum, a guidelines of blocking ng mga civil registry documents. So, kalakip ng pag-endorse namin sa pag-file ng petition for cancellation of the birth certificate, we can also block the issuance of the birth certificate so that it cannot be used anymore in some other transactions moving forward. So ang aking suggestion sa PSA, dapat higpitan to dahil naaabuso talaga.